sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 22, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Kampo ni Corina Sanchez nagbanta ng kasong cyber libel kaugnay sa post ni Pasig City Mayor Vico Sotto. Manila City Hall, pinasok ng baha, maraming pasahero, stranded matapos ang pagbuhos ng ulan. Dating BP Jejomar Binay at anak na si Junjun, pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa kasong graft kaugnay sa bilyong pisong Makati Car Park Building. Panibagong tangkang pangaharas ng Chinese Coast Guard sa puwersa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kinundi na ng Department of National Defense. Sa balitang showbiz, love triangle sa bahay ni Kuya na sina Will, Bianca at Dustin, bibida sa pelikulang Love You So Bad. At Catherine Bernardo, inilabas ang grand teaser video para sa comeback teleserye. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagbanta ng cyber libel ang kampo ng broadcaster na si Corina Sanchez matapos maiugnay ang kanyang pangalan sa post ni Pasig City Mayor Vico Sotto na tumutuligsa sa mga miyembro ng media na umano'y tumatanggap ng bayad para sa mga interview. Narito ang ating balitang A to Z. Simply not true. Ito ang banat ng executive producers ng mga programang Rated Corina at Corina Interviews laban sa social media post ni Pasig City Mayor Vico Sotto. August 21, nag-post si Sotto ng screen grabs ng katunggali sa politika at ngayon ay iniuugnay rin sa umano'y anomalya sa flood control projects na sina Sara at Curly Discaya. Mula ito sa magkahiwalay na interview sa kanila ng broadcasters na sina Julius Babaw at Corina Sanchez. Sa naturang media interviews, makikita ang karangyaan ng mag-asawang Diskaya na anilay nagsimula nang makakuha ang kanilang construction company ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways. Sa post, sinabi ni Sotto na dapat ay tanungin muna ng mamamahayag kung bakit handang magbayad ng 10 million pesos ang isang tao para lamang ma-interview. Dagdag ni Sotto, hindi exact figure ang 10 milyong piso. Pero paglilinaw ng producers ni Sanchez, walang 10 million peso placement para sa interview at iginigiit na ang malisyosong pagpopost para manira ng reputasyon ay maituturing na cyber libel. Pinabulaanan naman ni Babaw ang pagtanggap ng pera mula sa mga Diskaya. Ang mag-asawang Diskaya ang may-ari ng 2 construction company na kasama sa inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na top contractors ng flood control projects ng DPWH. Iginiit ni Public Works Chief Manny Bonoan na hindi siya magbibitiw bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa gitna yan ng kaliwatkan ng kontrobersiya ng Ghost Flood Control Projects na una nang kinastigo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang nagdaang State of the Nation Address o SONA. Binigyan diin ng kalihim na ang kanyang pananatili sa gabinete ay alinsunod sa nais ng Pangulong Marcos na ipagpatuloy ang investigasyon sa issue. Gayunpaman nagpahayag si Bonoan ng pagkukusang magbakasyon muna sa oras na masimulan ng government ang audit sa mga flood control projects. Kinumpirma din anya ng Malacanang na nais rin ni PBBM ang panatilihin si Bonoan sa gabinete sa kabilangan ng ulat na malaking bahagi ng 545 billion pesos na pondo ng DPWH sa flood control ang napakinabangan ng 15 contractors lamang. Nagsagawa ng alay lakad at prayer vigil ang Clergy for Good Governance ngayong Biyernes para ipagdasal ang epektibong pagtugon sa korupsyon sa bansa. Kasabay ito ng mga isyung nagsisilitawan sa ngayon.
Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Bitbit ang boses ng pag-asa at pananampalataya. Nagsagawa ng prayer vigil dito sa EDSA Shrine ang Clergy for Good Governance ngayong Biyernes. Alay ito para sa mga leader ng bansa gaya na lamang ng mga senador para nila unahin namang tugunan ang pangangailangan o isyu ng bansa kaysa sariling interes. Bahagi ito ng buong araw na ayuno, dasal at sakripisyo na programa ng clergy ngayong Biyernes. Is this what your life is all about? To fatten yourselves and to fatten your bank accounts. Shame on you! Shame on you. Nakakaya kayo. Hindi alintana ang masamang lagay ng panahon. Nagtipon-tipon ang Clergy for Good Governance ngayong Biyernes, August 22 para ipanawagan at ipagdasal ang anilay lumalalang korupsyon sa bansa. Kasunod ito ng sunod-sunod na isyu ng irregularidad sa iba't ibang ahensya at opisina ng bansa. Nagsagawa ng penitential walk mula simbahan sa Malate, Maynila hanggang Supreme Court ang mga miyembro nito. Kabilang ang 32 individual na nakasuot ng sako at abo sa katawan bilang panawagan sa pagsisisi at pagbabagong loob. Sinasalamin nila ng 32 ito ang 19 na senador at 13 mahistrado ng Korte Suprema na paksa ng kanilang fasting at pagdarasal. This whole country is sinking in the quicksand of corruption. Bulok na dahil ang Diyos ng ating mga politiko ay ang salapi at kapangyarihan. Nakalimutan na nila ang tunay na Diyos. Pinuna rin ng clergy ang mainit-init na issue sa flood control projects na anila. Mababaon lang din sa limot kapag may bagong isyong lumitaw gaya na lamang ng sa mga nawawalang sa bungero. Katotohanan at paninindigan naman ang panawagan ng iba pang miyembro ng clergy kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Every time I pray for the Senate or the Supreme Court or our Vice President, talagang naiiyak ako. It is not necessarily that we want the Vice President to be impeached, but we just want the truth to come out. Magtatagal hanggang Sabado alas 7 ng umaga ang programang vigil at fasting. Umaasa naman ang mga nakiisa sa pagtitipon na hindi mababaliwala ang kanilang panawagan at dalangin magkaroon ng maayos at matinong pamamahala. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Acquitted o absuelto na ang mag-amang sina former Vice President Jejomar Binay Sr. at Junjun Binay Jr. sa patong-patong na kaso ng pandarambong, falsification of public documents at malversation of public funds mula sa alegasyon ng anomalya sa konstruksyon ng Makati City Parking Building. Inabsuelto ang mag-ama ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Biyernes, August 22 dahil hindi napatunayan ng anti-graft court na guilty o may pagkakasala ang dalawa mula sa naturang mga akusasyon. Matatandaang nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos ang proyekto na sinimulan ng nakatatandang Binay na siyang ipinagpatuloy naman ng nakababatang Binay sa ilalim ng kanilang hiwalay na pamumuno bilang alkalde ng lungsod. Una na ring umapila ang nakababatang Binay sa Sandigan Bayan nang siya ay maghain ng motion for reconsideration kaugnay sa probable cause nito at sinabing kulang ang mga pruweba para sa reklamo. Ilag namang magkomento ang mag-ama ng tanungin sa issue. Kinundena ng Department of National Defense ang panibagong tangkang pangaharas ng Chinese Coast Guard sa puwersa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Para sa Armed Forces of the Philippines, tila paghihiganti ito ng Chinese forces matapos mapahiya sa banggaan ng 2 barkong Chino sa West Philippine Sea. Samantala, pinaigting naman ng Defense Ministries ng Pilipinas at Australia ang ugnayan ukol sa issue. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. The activities of China in any area, whether in the Sierra Madre or any area under their nebulous claims, are a matter not only of concern but of condemnation. Yan ang mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa panibagong pangharas ng China nitong Miyerkules, August 20 nang tangkang lapitan ng Chinese Coast Guard vessel ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Their disinformation is as disgusting as their activities. And we need to stand up to this. Sa gitna nito, Mas aggressive sila ngayon. lalo't armadoan nila mga Chinese Coast Guard vessel. Ang isang difference, for instance, yung nakita natin na may high-powered firearm na ngayon.
doon sa barko. Talagang merong increase in the number of vessels, both capital vessels yung malalaki and the smaller vessels. Tingin ng AFP, tila pinaigting ng China ang mga kilos nito matapos ang banggaan ng Chinese Coast Guard vessel at Chinese Navy sa kasagsagan ng paghahabol nila sa barko ng Philippine Coast Guard. Dahil napahiya sila, mukhang gumagawa sila ng mga hakbangin upang mapahirapan tayo lalo. Gayunman, tiniyak ng AFP na hindi mapipigilan ang resupply mission para sa mga tauhan ng BRP Sierra Madre. Kaugnay nito, nagsagawa ng high-level defense dialogue sina Secretary Teodoro at Australian counterpart na si Deputy Prime Minister Richard Marles. We are invested in the rules-based order, living in a world where disputes are determined by power and might. And that can't be the way in which we move forward as a world in 2025. Nagpapatuloy exercise alon na military exercise sa pagitan ng pwersa ng Pilipinas, Australia at iba pang bansa. Nilahukan ito nang aabot sa higit 3,000 troops ng Pilipinas at mga partner countries. At kung kondinahin ng China ang joint exercises, Kahit naman anong sabihin nila, wala naman naniniwala eh. Looyin na lang nila, lelong nila. tiniyak ng Defense Secretary na hindi sila magpapakakampante at magpapatuloy na pagbabantay sa soberanya ng Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Isa na namang Chinese national na nagpanggap na Pilipino ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport. Tinukoy ng otoridad ang naturang Pekeng Pinoy bilang isang 60 anyos na lalaki na nagngangalang Chen Chong-zhen nitong August 21. Natuklasang gumagamit ng Philippine passport ang naturang Chinese national at may mga pag-aari ring ID mula dito sa Pilipinas. Naharap ang banyaga sa deportation case for misrepresentation at kasalukuyang nasa kustodiya na ng BI sa pasilidad sa Taguig. Good news naman po sa ating mga OFWs. Nakatakdang umakyat ang buwanang minimum wage ng Filipino domestic workers sa halagang $500 mula sa dating $400. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na kasama ito sa pipirmahang advisory ng ahensya bilang bahagi ng mga reforma para maprotektahan ang mga Pinoy DH abroad. Gayunpaman, posibleng mas mataas pa ang maaprubahang aumento sa pasahod depende sa host country, alinsunod sa halaga ng pamumuhay doon. Kasama rin sa protective reforms ay ang taunang medical check-ups, habang obligado na rin makipag-video call ang amo at ang OFW bago pa man ang pirmahan ng kontrata. Daraan sa 60 araw na transition period ang pinirmahang reforma para sa full implementation nito. We had to consider yung base o yung floor level at yung expenses ng mga OFWs in their respective countries of origin and a rate that will be common or acceptable to all stakeholders all around the world. Simula September 14 ay magtataas ng halos doble ang singil ng terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Sa mga lilipad ng international flights mula 550 pesos ay kailangan ng magbayad ng halos 1,000 piso sa kada gamit ng paliparan. Kung domestic naman, 390 pesos na ang magiging terminal fee mula sa dating 250 pesos lang. Gayunpaman, exempted pa rin sa pagbabayad ng terminal fees ang mga overseas Filipino workers, mga Muslim na sumasailalim sa Hajj at Umrah at mga atletang Pinoy na sumasabak sa mga international competition. Ito ang kauna-unahang taas singil sa terminal fee ng paliparan sa loob ng 2 dekada na inaasahan namang mapapakinabangan sa pagpapagawa ng electronic gates sa NAIA Terminal 1 at 3. Nakataas sa signal number 1 ang ilang lugar sa Luzon, bunsod ng bagyong Isang. Partikular sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, gayon din sa Ifugao, Benguet at ilan pang kalapit na lugar. Naasahan namang tutungo pa west of Philippine Sea ang direksyon ng bagyo ngayong gabi at maaaring tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, August 23.
Asia superstar Catherine Bernardo muling magbabalik sa prime time sa isang TV series. Kinumpirma yan ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment ngayong August 22. Sa ibinahagi ng Dreamscape Entertainment na 30-second teaser video, makikita si Catherine sa makeup room getting ready. Kasama yan ng malalaking text na nagsasabing someone is back. Kung saan tinawag mismo ang kanyang pangalan, imbitasyon na pumunta na ito sa set, tugon ni Kat, ready. Saka ito sumalang sa studio para sa pictorial. Kinasasabikan ng netizens ang naturang teaser video. Nagmarka si Catherine sa kanyang ABS-CBN iconic na pagganap noong 2010 sa hit TV show na Mara Clara. Kasunod ng matagumpay rin na pelikula na Hello, Love Again, ang highest-grossing Filipino movie of all time. Miss Kat, on the set na po. Ready? Susunod, Manila City Hall pinasok ng baha. Maraming mga pasahero ay na-stranded din matapos ang buhos ng ulan. At sa palakasan, pambato ng Pilipinas na si Pinay sensation Alex Ayala, makakaharap ang world number 15 ng Denmark na si Clara Tauson sa US Open. Abangan ng kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Manila City dahil sa pag-uulan, dulot ng habagat at sama ng panahon. Sa ibinahaging larawan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, makikita na binaha ang Rojas Boulevard, loob ng Baseco Compound at ang kahabaan ng Taft Avenue. Nalubog rin sa tubig ang bahagi ng Pedro Hill, maging ang paligid at loob ng mismong Manila City Hall ay pinasok ng baha. Agad namang nagkansela ng pasok ang lokalidad ng Maynila para sa kaligtasan ng mga estudyante, magulang at mga guro. Inirerekomenda ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, sina former Audit Commissioner Heidi Mendoza at Aquino 3rd Admin Public Works Chief Rogelio Singson na pangunahan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Git ng kongresista, kailangan isang independent third party ang manguna sa investigasyon at hindi ang mga miyembro ng Kamara dahil sa umano'y kaugnayan ng mga mambabatas sa korupsyon ng mga naturang pondo ng flood control. Una nang bumuo ang Kamara ng Infrastructure Committee, kabilang ang 3 pang House panel para pangunahan ng isang House inquiry sa issue. Samantala, iginiit din ng kongresista na may sapat na basihan na ang lumalaking panawagang magbitiw na sa kanyang tungkulin ang kalihim ng DPWH na si Manny Bonoan. It's good to know from the two chairmen of the TRICOM that at this point they are assuring us of fairness. But up to what extent? I mean, what if names of certain lawmakers start to come out? And then how would they handle that? This whole thing, this whole investigation will really open a big can of worms. And baka diretsong matamaan ang Kongreso. Samantala, kinumpirma naman ni Manila City 2nd District Representative Rolando Valeriano na maaaring maimbitahan ng House TRICOM inquiry si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang resource person. Kaugnay yan sa paglilinaw ng mga kontrobersiyang bumabalot sa maanumalyang flood control projects. Giit ng kongresista, kailangan pangalanan ng alkalde ang mga umano'y opisyal na dawit sa korupsyon ng flood control projects imbis raw na paratangan ang mga miyembro ng mababang kapulungan. Dagdag ni Valeriano, makatutulong sa investigasyon kung may mailalatag na mga ebidensya ang alkalde sa House inquiry. Una-una, ano po ito sabi ko nga, hindi lang bagay ang nawala rito, buhay ang nawawala rito. So kung makakatulong siya at meron siya talaga ebidensya, wala namang pong problema na imbitahan siya at magsalita siya sa TRICOM. Sa iba pang balita,
Mahigit 1,000 mga pasyente ang nakatanggap ng tulong medikal sa isinagawang medical caravan ngayong araw sa Makati City sa pangunguna ng Office of the Senate Majority Leader Joel Villanueva. Kasama sa mga binigyan ng libreng konsultasyon at libreng mga gamot ay ang mga pasyenteng may sakit sa bato, may hypertension, diabetes at iba pa. Nagmula sa Metro at Mega Manila ang mga nakinabang sa naturang Testaman Medical Caravan na isinagawa sa Makati Coliseum, Makati City. Salamat sa National Center for Mental Health sa ating partnership dito po sa medical caravan na ito. Natutuwa po tayo at nagagalak na ibahagi sa ating mga kababayan from all cities of Metro Manila yung pong pagbibigay ng libreng gamot na umaabot hanggang 2-3 buwan na maintenance medicines para sa ating mga kababayan, yung mga dinadialysis, etc. Kaya po ito yung nais nating magawa sa 4 na sulok ng Pilipinas at higit sa lahat mapaglingkuran ng mas maayos, mas episyente ang ating mga kababayan. Inilunsad na ngayong araw ng Department of Transportation ng Love Bus o libreng sakay program ng pamalaan sa Cebu at Davao City. Ayon sa DOTR, libo-libong pasahero ang makikinabang at makatutulong rin ito sa kanilang gastusin. Ang libreng sakay sa mga Love Bus ay mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 naman ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, dahil nga sa patuloy na pag-uulan, bunsod ng masamang panahon ngayong araw, naghatid ng libreng sakay ang MRT3, LRT1 at LRT2 sa mga commuter. Ayon sa DOTR, hatid nila ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Nasa New York City na sa Estados Unidos ang pambato ng Pilipinas na si Pinay tennis sensation Alex Ayala para sa US Open. Makakaharap nito ang makakatunggali ni Ayala si Clara Tauson ng Denmark na may number 15 ngayon ng ranking sa Women's Tennis Association. Bagamat wala pang petsa ng laban kung kailan magtutunggali si Ayala at Tauson, nakatakda ito sa darating na linggo. Sa aming pagbabalik sa showbiz, love triangle sa bahay ni Kuya na sina Will, Bianca at Dustin, bibida sa pelikulang Love You So Bad. At Nations Girl Group BINI magbabalik Philippine Arena para sa kanila year-end party concert sa Nobyembre. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. May bagong kilig project na aabangan ng fans ng tinaguriang PBB Love Triangle nina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera. Samantala, may bagong music na rin nga ba sa wakas ang ating Nations Girl Group? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabon. It's official! Dahing big screen ang tinaguriang Love Triangle ng bahay ni Kuya. Bibida sa bagong pelikula na pinamagatang Love You So Bad sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera. Maalalang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, unang lumutang ang chemistry sa pagitan ni Will at Bianca or Tambalang Wilka. Kasabay ng pagkakaigihan rin ni Dustin at Bianca or Das B para sa fans. Excited at feeling blessed naman ang tatlo para sa upcoming project na collab uli sa pagitan ng Star Cinema, GMA Pictures at Regal Films. Samantala, Blooms, mag-ready na to get Binify! Magbabalik Philippine Arena ang Nations Girl Group BINI para sa kanila year-end party concert sa November 29. Sa kanilang social media post, inanunsyo na magkakaroon din ng solo stages ang bawat isa sa 8 BINI members. But wait, there's more! Dahil itatampok rin sa concert ang mga bagong kanta ng grupo. Posible nga kayang maglalabas na sa wakas ng bagong album ang BINI? Abangan na lang
para sa balitang A to Z Showbiz. Rod Carabot. May kilala ba kayong ganito? Mga taong ayaw padaig. Sila yung mga ika nga, competitive. Eyes on the jackpot o ang goal, makuha lang ang premyo. Panoorin ang nakaka-GV na video. Ilang points ba yung ilaw? Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Friday weekend ay mula sa American economist na si Dave Bratt. Ang sabi niya, mahalaga ang papel ng media sa ating demokrasya. Kapag nawalan tayo ng tiwala sa etika ng pamamahayag, nalalagay sa panganib ang kinabukasan ng bansa. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!